Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Ethan Squad. My name is Addie. So for today's video, paano nga ba gumawa ng e-travel account sa bagong version na ito para sa mga Philippine passport holders? Pag-usapan natin. Details coming later. So alam naman natin may bagong version ang e-travel registration. Kung dati, magre-rehistro ka lang automatic, andyan na yung QR code. Ngayon, kailangan mo nang gumawa ng account. May login na para makapag-rehistro ka sa e-travel. So sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng e-travel account. Meron din tayong version nito. For foreign nationals watching this video, we actually have your version uploaded already in the channel for foreign passport holders on how to create your e-travel account. Please feel free to check the channel. So doon sa mga Philippine passport holder, paano nga ba mag-create ng e-travel account? Tandaan nyo kabayan, ang e-travel is 100% free. Isa ito sa mga option kung kayo ay gagawa ng e-travel account. Yung isang option nyo is yung eGov PH app, yung app na ida-download ninyo from App Store or Google Play. Pero ngayon, yung tutorial na gagawin natin is doon sa etravel.gov website. Ang paggawa ng e-travel account, pwede mo siyang gawin anytime. So, halimbawa, hindi ka pa babiyahe na Pilipinas until December. Ngayon pa lang, pwede ka nang gumawa ng e-travel account. At kung nalalapit na yung biyahe mo sa Pilipinas, 3 araw, 2 araw, or sa araw mismo ng biyahe mo pupuntang Pilipinas, mag-login ka ulit sa e-travel account mo at mag-generate ka ng QR code. Kasi separate po yun. Iba yung account creation, iba din yung registration. So itong ipapakita ko sa inyo ay tutorial kung paano gawin, paano mag-create ng account sa e-travel. So sa pag-create ng account sa e-travel, syempre doon tayo sa legit website at yun ay ang etravel.gov.ph. Ang e-travel is free, so wala po itong bayad. Dapat doon lang kayo sa legit website pumunta. Sa pag-create ng account, i-click nyo yung box at makikita nyo meron yung login at create an account. So kung may login ka na, lalogin ka na lang. Pero kung wala pa, mag-create ka ng account. Ilagay mo yung email mo. Importante sa email is valid at ma-access mo siya kasi magsisend yan sila ng one-time PIN. Mas mabilis pumapasok ang one-time PIN kung ang gamit mo na email is Gmail or Yahoo Mail. Kasi kung ibang email, yung mga naririnig ko is for approval, ganun, pending. Kung Gmail at Yahoo Mail, seconds lang, andyan na yung one-time PIN. So, kapag na-email nila yung one-time PIN sa email account mo, i-copy mo lang yung OTP code at ilagay mo dun sa box kung saan hinihingi yung one-time PIN sa paggawa ng e-travel account. Pagkatapos, i-click mo yung continue. Dito, mag-create ka din ng password mo. So, mag-create ka ng password. Dapat ang password daw is at least 8 characters. Dapat nagko-contain siya ng at least 1 uppercase at 1 lowercase. Meaning, dapat unique yung password mo. Isulat mo ito sa notebook or i-save mo ito sa phone mo para hindi mo makalimutan. Para by the time na kailangan mong mag-login sa e-travel, hindi ka na malilito or hala, nakalimutan ko yung password ko. So, importante na ilista mo ito kabayan para walang hassle sa'yo kapag mag-login ka ulit sa iyong e-travel. Pagkatapos niyan, i-click ang continue at eto na yung step 1 sa onboarding personal information. So may dalawang box, Philippine passport holder at foreign passport holder. So sa video ito, para ito sa mga Philippine passport holder, manghihingi sila ng pangalan mo, last name mo, mobile number, citizenship, country of birth, at yung passport number. So sa mobile number, kung wala kang Philippine phone number, pwede namang gamitin yung number mo na ginagamit mo sa abroad kasi napapalitan naman yung area code dyan. So, depende yan sa inyo. I-input nyo lang po yung mga kailangang impormasyon na hinihingi sa step number 1. Kapag natapos nyo nang mailagay ang lahat ng impormasyon,
na hinihingi sa step number 1, proceed na kayo sa step number 2. Sa step number 2, hinihingi ang permanent country of residence. Ito po yung address nyo sa abroad. So, hindi ito yung address nyo sa Pilipinas. Kasi yung address nyo sa Pilipinas, hinihingi na yun kapag nag-generate na kayo ng QR code. So, ilagay ninyo yung address nyo sa abroad sa step number 2. Pagkatapos nito, click next at andun na kayo sa step number 3, which is ang summary. I-check ninyo kung tama ba yung lahat ng informasyon na inilagay niyo. Kung napapansin nyo, winala na nila yung selfie or yung pag-upload ng picture. So, wala na yun kasi madami din tayong nare-receive noon na hindi ako nakapag-selfie, hindi ako nakapag-upload ng picture, valid ba yung account creation ko? Valid naman. So, ngayon, tinanggal na talaga nila. Malalaman mo na successful ang iyong paggawa ng e-travel account kapag ganito yung lumalabas sa homepage ng e-travel mo. Sa new travel declaration na box, yan yung mag-generate ka na ng QR code, yung babiyahe ka na ng Pilipinas. Pero kung hindi naman, ganito pa rin yung itsura ng e-travel mo. May dinagdag na nga sila na add family member. So, pwede mo nang i-add yung family member mo under one account. Hindi na nila kailangan mag-create ng account nila. Pwede na under your account. So, eto na, nakapag-create ka na ng e-travel account. Gaya nga ng sabi ko, mag-login ka ulit kapag malapit ka ng babiyahe sa Pilipinas para makapag-generate ka ng QR code. At ganun lang yung pag-create ng e-travel account, kabayan. Hindi talaga siya mahirap. So, 3 steps lang po. Winala na nila yung selfie, winala na nila yung pag-upload ng picture kasi may mga ibang kababayan tayo na nahihirapan talaga lalo na kung they are not into technology. Kung wala naman kayong kakayahan na gumawa ng e-travel, pwede naman kayong magpatulong, kabayan. So, kung merong tutulong sa inyo na gumawa ng e-travel account ninyo, pwede po yun. So, ayan po. Sana magamit ninyo ang video ito as a guide kung kayo po ay gagawa ng e-travel account. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung paggawa ng e-travel account, pwede nyo siyang gawin anytime. Wala po yung timeline na dapat 3 days prior sa inyong biyahe, kailangan mag-create ka na ng account. Pwede po, ngayon pa lang gumawa na kayo kung yung biyahe nyo ay hindi pa until November or December. Mag-login lang kayo balik 3 days before your departure para mag-generate kayo ng QR code sa e-travel. So, ito po ang ating latest travel updates papuntang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or mag-direct message kayo sa ating Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli, kabayan, ako'y taos-pusong nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.